Ang itim na prosesyon. Bawat Biyernes Santo, naglalakbay ang mga deboto sa maliit na baryo ng San Lorenzo upang saksihan ang kanilang kakaibang prosesyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, may itinatagong lihim ang prosesyong ito, isang lihim na ilan lamang ang nakaalam, at pinipiling manahimik dahil sa takot. Si Mateo, isang baguhang mamamahayag mula sa Maynila, ang naatasang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga pamahiin tuwing Semana Santa, napili niyang puntahan ang San Lorenzo matapos makarinig ng usap-usapan hindi karaniwang nagaganap sa kanilang prosesyon. Ayon sa balita, sa bawat taon, may isa o dalawang debotong nawawala matapos ang prosesyon at hindi na muling natatagpuan. Sa kanyang pagdating, magiliw siyang tinanggap ng mga taga-baryo, ngunit kapansin-pansin ang katahimikan ng mga tao kapag tinatanong yan tungkol sa mga nawawala. Baka napagod lang at umuwi. Baka umalis dahil sa init. Ngunit ramdam ni Mateo na may itinatago sila. Habang papalapit ang Biyernes Santo, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa. May mga gabing may naririnig siyang mahinang pag-iyak sa labas ng kanyang tinutuluyang kubo. Minsan, may naglalakad na tila nakayapak sa malalambot na putik ng bukid. At isang gabi, nakita niya ang isang matandang babae na may itim na belo sa mukha, nakatayo sa may punong akasya, nakatitig sa kanya. Dumating ang araw ng prosesyon, tulad ng inaasahan, nagtipo na mga tao sa simbahan, bitbitan mga kandilang nakasindi. Nang magsimula ang prosesyon, napansin ni Mateo na may kakaiba sa mga deboto. Ang ilan ay tila walang reaksyon sa mukha. Ang iba naman ay tila wala sa sarili habang naglalakad, habang ang iba'y nakapikit at paulit-ulit na bumubulong ng dasal na hindi niya maintindihan. Ang imahe ng Nazareno ay hindi karaniwang kulay kayumanggi, kundi itim na itim at tila inakaniti palagi. Habang naglalakad sila sa madilim na kalsada, napansin niya na ang mga poste ng ilaw ay isa-isang namamatay sa kanilang pagdaan, hanggang sa makarating sila sa sementeryo, kung saan pansamantalang huminto ang prosesyon. Doon nagsimulang magdasal ang mga tao ng sabay-sabay. Habang umiihip ang malamig at tila masangsam na hangin, maya-maya pa ay nagsimulang magwala ang isa sa mga deboto, tila sinasaniban. Ayoko na, huwag niyo na akong kunin. Sigaw nito bago tuluyan nawala ng malay. Nang balikan ni Mateo ang lalaking yun kinabukasan, sinabihan siyang hindi ito kailanman naging bahagi ng prosesyon at wala raw ganoong tao sa kanilang baryo. Doon na nagsimulang magsaliksik ng mas malalim si Mateo. Nakausap niya ang dating sakrista na ngayon ay tagapamalaga ng lumang simbahan. Ayon dito, ang prosesyon ng San Lorenzo ay hindi para sa kaligtasan, kundi isang sinaunang kasunduan. Tuwing Biyernes Santo, may isang kaluluwang inaalay upang manatiling ligtas ang buong baryo sa kapahamakan. Ang itim na Nazareno raw ay hindi si Kristo, kundi isang nilalang na nakasilong sa anyo nito, isang espiritum na nanailangan ng alay. At sa bawat taon, ang pinipiling alay ay yaong mga hindi taga rito, isa na raw siya sa nakatakdang isama sa susunod na taon. Isang gabi habang naglalakad si Mateo, may nakasalubong siyang isang lalaki na walang mukha. Takot na takot si Mateo, tumakbo siya ng napakabilis. Habang tumatakbo si Mateo, nagulat siya dahil biglang nasa harapan niya pala agad ang lalaking walang mukha. Pagkalipas ng isang linggo, hindi na nakita pa si Mateo matapos ang Biyernes Santo.
Naiwan ang kanyang kamera sa gilid ng sementeryo, nakapatong sa lumang nicho. Nang buksan ito ng kanyang kapwa mamamahayag, tumambad ang muling kuha. Ang imahe ng itim na prosesyon ay kakaiba, lahat ng deboto ay walang mukha. At sa gitna nila, si Mateo, nakayuko, bit-bit ang malaking kandila na itim. Pagkaraan ng 1 linggo mula nang mawala si Mateo, dumating sa San Lorenzo ang kanyang nakababatang kapatid na si Andrea, isang forensic photographer na sanay sa mga kakaibang kaso. Determinado siyang hanapin ang kuya niya. Kahit pasabihan siya ng mga pulis na sila na ang baalam maghanap. Sa unang araw pa lang, naramdaman na ni Andrea na iba ang baryo. Ang mga tao ay magagalang ngunit may kakaiba sa kanila. Walang mga reaksyon ang mga mukha nila. Laging nakatingin sa kanya. Parang binibilang ang araw ng kanyang pananatili. Nagtuloy siya sa simbahan. Dala ang litrato ni Mateo. Ngunit nang makita ito ng pari, nagbago ang mukha nila, parang may itinatago. Parang uminit ang hangin sa paligid. Hindi ko siya nakita dito. Pero alam ni Andrea na nagsisinungaling siya. Gabi-gabi, napapaginipan ni Andrea ang kapatid niyan si Mateo. Sa panaginip, nakasuot ito ng puting sando at may kandila sa kamay. Nakaniti pero walang mata. Parang nilalam na wala ng kaluluwa. Laging nasa sementeryo. Nakaupo sa harap ng lumang nicho na may ukit na. Sa alay, ang kaligtasan. Isang gabi, may narinig si Andrea na umiiyak na babae. Sinundan niya ang tunog ng umiiyak na babae. Nadiskubre niya ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng simbahan. May makitid na daan na tila matagal nang walang dumadaan dito. Dito niya natagpuan ang isang silid na puno ng lumang gamit, kandila, itim na tela, maskara ng Nazareno, at isang album ng mga litrato. Sa mga larawan ay may mga mukhang hindi niya kilala, mga kabataan, matatanda, mga turista, lahat ay tila mga nawawala. Sa huling pahina, nandoon ang litrato ni Mateo, at sa likod nito, may nakasulat na. Nakita na siya ng itim. Agad na umalis si Andrea, ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi na San Lorenzo ang lugar niya. Tila nagbago ang mundo. Ang kalye ay nababalutan ng usok. Madilim kahit araw, may mga taong walang ulo, mga bangkay na naglalakad na tila na iwang mga alay. At sa gitna ng kalsadang yun, nakita niya ang isang prosesyon, hindi ito tulad ng dati. Daan-daan ang mga nilalam, mga nilulumot, mga may nakakabit na kandilang nakabaon sa balat, at sa dulo, isang dambuhalang rebulto ng itim na Nazareno. Ngunit buhay ito, at dahan-daang lumiringon sa kanya. Tumakbo na ng napakabilis si Andrea, ngunit habang tumatakbo siya pakiramdam niya hindi siya gumagalaw. Pagkalipas ng 3 araw, si Andrea ay hindi na muling nakita pa. Ngunit tuwing Biyernes Santo, sa dulo ng prosesyon, may 2 bagong anyo ang naglalakad, isang lalaki at babae. Magkasama, may kandilang itim sa kamay, at kapwa walang mata. Sabi ng mga matatanda, kapag nakumpleto na ang 10 alay, bubuksan muli ng itim na Nazareno ang tarangkahan patungo sa ikalawang buhay, isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi namamatay. At ngayong taon, 9 na ang alay. Pagkalipas ng 1 taon, isang dayuhan na naman ang paparating sa baryo. Ang pang-10 alay ay dumating sa San Lorenzo 1 linggo bago ang Semana Santa. Ang pangalan niya ay Elena, isang historiador at manunulat ng mga librong tungkol sa katutubong paniniwala. Isa sa kanyang binabasa ay ang artikulo ni Mateo bago ito nawala, sa paniniwalang may mas malalim pang misteryong bumabalot sa San Lorenzo. Nagpunta siya roon upang matapos ang sinimula ng 2 nawalang mamamahayag at upang malaman ang totoo. Ngunit hindi siya gaya ng mga naunang dayo.
May dala siyang agimat na minana sa kanyang lolang babaylan, isang tagapag-inat na mga sinaunang panalanin at mga ritual. Habang lumalalim ang gabi ng Biyernes Santo, nagsimula na magbago ang simoy ng hangin. Ramdam ni Elena na papalapit ang itim na prosesyon. Nagtungo siya sa sementeryo, kung saan nandoon ang lumang punong akasya na minsan ang binantayan ng matandang may belo. Sa ilalim ng hugat nito, ibinaon ni Elena ang kanyang agimat at binigkas sa mga ritual na mga kontrasumpa, kontralaban sa mga masasamang nilalang at kontralaban sa mga aswang. Habang gumagawa ng ritual si Elena, dumating ang isang prosesyon tila mga nagagalit. Biglang dumilim ang langit, ang mga kandila ng prosesyon ay namatay, at ang mga kaluluwang dati tahimik na naglalakad ay nagsimulang maghimagsik. Nagsigawan ang mga nasa prosesyon, at mula sa estatwa ng itim na Nazareno, lumabas ang tunay na anyo nito, dalawang napakahabang sumay at ito ay galit na galit kay Elena. Tumigil ka, hindi ka pinili ng prosesyon. Ngunit matatag si Elena, inilabas niya ang larawan ni Mateo at Andrea, sabay sigaw. Sa ngalan ng puwong may kapal, itinitigil ko ang pag-aalay tuwing Biyernes Santo. Ang lupa'y umuuga. Mula sa mga lumang nicho, nagsimulang bumangon ang mga nawawala kasama dito ang dalawang magkapatid. Bumamon sila na parang nakalaya sa isang sumpa kundi bilang mga liwanag, kaluluwang gustong makaalpas. Tinangka ng mga taga-prosesyon ang pagsanib sa katawan ni Elena, ngunit bago siya masaniban, isinilid niya ang agimat sa kanyang bibig at binigkas ang huling bahagi ng ritual. Sa liwanag ng katotohanan, tapusin ang kasinungalingan. Isang nakakabininsigaw ang nagmula sa langit, ang buong sementeryo ay niyayanig. Ang mga nasa prosesyon ay biglang nawala, parang kinain sila ng puting liwanag. Pati na rin ang Nazarenong itim na biglang naging abo, tinamaan ito ng napakalakas ng kidlat. Nang matapos ang isang gabi, nang magising ang mga taga-baryo kinabukasan, wala na ang itim na prosesyon, naging matagumpay na mamamahayag tungkol sa mga espiritu si Elena at naging isang malakas manggagamot si Elena. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.